Okay, so ito yung may issue tayo dito sa board na ito. Daikin na 3HP. So ito yung old board. Ito yung new board. So makikita nyo ang naging problema. Putok ang power regulator niya o power supply niya. Yun, power supply ng IPM natin. Ito yung pinaka power IC niya. So kasama na dito yung power factor niya sa isang circuit na ito. Ayan, so makikita nyo, ayan o, sunog or putok ang power supply. Dito sa new board na ipinalit nila, ito yung isang masakit na nangyari. So ayan o, putok din siya. Yan din ang issue na naging problema. Ayan, so sira din yung dalawang IC na ito. So ito yung issue na tatalakayin natin ngayon. Ano ba yung mga factor, mga dahilan bakit nasisira itong ganito. Yan, so paano ba maiiwasan? So medyo mabigat kasi ito sa mga technician, lalo na kung bumigay ang isang ganitong klaseng board na medyo may kamahalan ang presyo. So wala na ibang option kundi palitan ng panibago. So napalitan na siya ng bago pero nasira ulit. Okay, good day mga ka-technician. So, ang ating topic na gagawin ay yung mga nagiging back job. So, medyo masakit, ano? So, atin yung problema ng back job. Ayan, so tulad nito, meron kaming ipapakita sa inyo na sample ng board na medyo masakit. So, ito kasi talaga yung issue na pinakamasakit sa mga technician, sa may-ari ng company, and syempre sa customer kapag ka nagkakaroon ng back job. So kapag ka ganyang issue, unang-una kapag nagkaroon ng back job, ang problema is syempre magagalit yung customer or mababawasan ng tiwala ng customer. Hindi natin maiiwasan yan, pero ang importante kasi sa back job, huwag nating iiwanan. Di baling sabihin na natin na nag-abono na tayo, pero ang importante, nagawa natin ang maayos yung trabaho natin. Ayan. Pero dito, meron tayong isang issue na ipapakita sa inyo. Meron kaming na-receive kanina lang na dalawang board. Ito yung old PCB nila. Then, ito yung bagong-bagong board. Ayan. So, makapansin nyo yung board na ito, sunog oh. Halos putok yung ayan o, sa part ng PFC part ito eh. Kung titingnan natin kasi sa section PFC section 2 or power factor, power supply, then yung isang power supply is nandito sa side na ito. Yun, ayan. So ito yung old board oh. Tingnan nyo, halos nasunog oh. Putok siya. Etong isa, yung bagong board, ang issue ganito din. Ayan. Ito rin nasira. So, mas malala lang itong isa. Ayan. So, ang nakikita natin ditong pwedeng maging factor or naging dahilan bakit nasira ito. Kasi ito yung old na board. So, ibig sabihin, ito yung original talaga na nakakabit doon sa unit. So, kapag original, lahat yan, maayos, nakadikit sa heatsink, katulad nito. So, nakadikit siya ng maayos, nakatornilyo, kumpleto, meron siyang mga silicone na inilagay. Pero, nagkaroon pa ng issue na pumutok pa rin yung power supply. So, yung una na nakita natin na pwede o maging factor ng pagkasira is power fluctuation. Pwede panggalingan. Then, yung pangalawa na nakikita natin na pwedeng dahilan ng pagkasira din ng board is yung setting o sa paggamit ng aircon, na yung setting natin is masyadong mababa na hindi kinakayang palamigin yung room. So, ang issue kasi niyan, kapag yung setting natin, for example, is naglagay tayo sa 16 degree,
then medyo may kalakihan or sabihin nating undersize ang aircon or sabihin nating sapat na, then sobrang init ng panahon. Kapag ka gano'n ang setting natin, like naka 16 degree, ang room natin, hindi yan basta kayang palamigin ng 16 degree. So, ang nangyayari kasi dito sa board, kasi board ang nagpapaandar dun sa ating compressor. So, pwedeng pumigay ang electronic part natin dahil hindi kinakaya. So, maliit ang heatsink niya eh. Kapag nag-overheat na or mainit na ang heatsink natin, sumasabay pa yung init ng condenser. So, possible puputokin niya kasi maliliit lang yung spare niya eh. Katulad niyan, napakaliit na regulator. So, kumbaga, hindi niya kinakaya yung sobrang init. So, umiinit kasi siya kasi ang nagiging problem natin, like inilagay natin sa 16 degree ang unit natin, ang board natin, hindi yan nagpapahinga kasi tuloy-tuloy. Kumbaga, yun yung tinatawag natin na laging naka-turbo or nangangailangan ng mas mataas na ampere or current yung ating compressor. So, pwersadong-pwersado yung ating power supply at saka yung IPM. So, mapapansin nyo yan yung bumibigay sa kanya. Yan. So, pwedeng yun ang naging dahilan. Or, yung hindi tamang preventive maintenance, pwede rin. Like, yung mga nag-cleaning, nabasa, or hindi pinapalinis ka agad, madumi ang unit. So, pwede rin maging dahilan. Then, yung isa na nakikita namin na pwedeng problema is yun yung sinatawag nating natural breakdown or natural shutdown o natural na pagkasira ng unit. So, sa electronic board kasi ito yung sinasabi natin, hindi natin makikita kung hanggang kailan ang buhay ng electronic parts. Kaya sabi nga natin, ang electronics, hindi natin masasabing perfect. Walang electronic na lumabas pa na perfect na. Ayan. So, lahat yan pwedeng bumigay. Lahat ng spare dito, mas umaandar yan, pwedeng bumigay. Then, ang part na yan, bawat parts natin na yan, sa sobrang dami yan, kahit isang parts lang ang bumigay dyan, mag-disable na ang unit natin or hindi nagagana ang unit natin. Possible, like, bumigay ang IPM, bumigay ang diode, bumigay ang regulator, or kahit dito sa mga resistor na maliliit lang, once may bumigay na isang parts dyan, totaling patay ang unit or hindi mo na magagamit. Hindi na siya aandar ng maayos. Or hindi na talaga siya aandar. Ayun. Then dito naman sa pangalawa, ito yung unang board natin ha. E dito sa pangalawa kasi, ito bago ito eh. Halos hindi pa yata nagamit or napaandar man nila, hindi siya tumagal. Ito naman yung factor na sinatawag natin na pwede nating sabihin na human error or pagkakamali ng pwedeng masakit man tanggapin, nagkaroon ng pagkukulang or pagkakamali ang technician. Okay, okay, ma-open yung mga technician na. So, part na ng trabaho natin yan or magiging aral na sa atin kapag ka nagkakaroon tayo ng ganitong issue or ganitong problema. Kasi ang napakasakit kasi dito, yung price ng board na ito napakamahal. Ang pagkakaalam po nito is 12 to 16,000 ang presyohan ng board na ito. So, masyado malaki ano? 12 to 16 plus yung labor pack. Ngayon, kung sasagutin ng customer kasi ito, napakabigat din sa customer and napakasakit din sa technician na sasagutin nila yung ganitong board kapag nasisira. Then, kung i-return naman ito dun sa mismong manufacturer or dun sa service mismo ng Daikin, hindi naman to i-accept kasi putok na or sira. So, makikita rin nila yan na talagang ang pagkasira niya is masasabi nila ating human error or technician error. Ayan. So, ito yung sinasabi natin lagi na paulit-ulit. Pagka gumamit kayo ng ganitong board, kahit do sa ibang brand or kahit do sa ibang model, lagi nyong isi-secure or isi-save yung mga tornilyo na nakakabit dito. Kapag kita nyong maluwag na, huwag nyo na ipilit. Gumamit kayo ng medyo malaki or ayusin nyo yung pagkakalapat nyan dito. Then, huwag nyong kalilimutan laging gumamit ng silicone. So, yung ginagamit namin kasi ganitong brand.
unique. Ayan. Silicone grease kasi ang tawag namin dito. Ito yung nakasanayan namin. Kaya ang tawag namin hanggang ngayon, silicone grease pa rin. Kasi yung pangalan kasi dati nito, silicone grease. Yung ginagamit namin. Noon pa yun mga year 1995, 1994. Noon, tagal na, no? Kaya hanggang ngayon, nadala namin yung silicone grease. Ganun ang tinatawag namin. Ayan. So, ganitong brand yung ginagamit namin. Yung kulay white. So, ayun. Yun yung isa na nakita nating dahilan is yung pagkakamali ng technician or maaari sa paglilinis na basa. Pero ito kasi sa bago, pagkabit daw nila, ang sabi nila is pumutok na kaagad. So, yun yung nakita namin na pwede na hindi na ilapat ng tama yung pagkakatornilyo. So, lahat yan, importante na maibabalik lahat. Kung may tornilyong natanggal, dapat maibalik ng tama and nailapat ng maayos. Kasi ito yung heatsink na ito, napaka-importante nito. Kaya nga sinasabi natin, pumuputok yan dahil pwedeng overheat. Overheat na, hindi na kinakaya yung init ng mga IC natin or yung parts natin. Kaya nangyayari yan. Kapag ka uminit na yan at hindi na kinaya, ang tendency, puputok lang siya. Katulad yan. Hanggang sa pati yung printed circuit board natin, kapag nag-short na yan, puputokin yan. So, yun yung issue din na sinasabi natin. Kapag binaba nyo na 16 degree at hindi lumamig ang room mo ng 16 degree sa loob ng 5 oras pataas, mapapansin nyo ito, sobrang init na nung heatsink natin. Ngayon, kung sabayan pa ng init ng condenser at init ng panahon, wala na tayong magagawa. Bibigay at bibigay talaga yan. Kaya yung ina-advise lang naman namin, yun amin advice lang. Kung gusto sundin or hindi, is hindi naman para sa amin, para sa inyo, doon sa mga gumagamit o sa mga user ng aircon or doon sa ibang technician din, na yung ating room temperature, kung masyadong mainit ang panahon, huwag nyong sabayan yung init ng panahon. Huwag nyong ibaba ang temperature, itaas nyo lang siya. Ang advice nga namin, 24 degree, 24, 25, 26. So, pwedeng dun kayo nakaset. Pero kung ibinaba nyo na, like 20 degree pababa, ang room hindi kayang palamigin kagad ng 20 degree yan eh. Kung medyo maliit, katulad itong room namin, medyo maliit, tapos ang aircon namin is 1.5, yun, kinakaya siya. Kahit naka 18 degree, so lumalamig siya. Pero, masyadong malamig na rin naman yun. So, ang setting na ginagamit namin o pinapagamit namin kahit doon sa mga siniservice namin, usually 24. Advice lang namin yon. Depende naman sa gagamit. Kung gusto nila masira aircon, ibaba nyo ang temperature. So, pabor naman sa aming mga technician kasi may trabaho kami. So, yung sa amin naman, malasakit, advice lang. Okay? Ayan. And ito pala, titingnan natin may maganda naman kasing pagkakadesign din yung board natin. Talaga lang siguro na itong model na ito is hindi umakma doon sa panahon natin o sa klima ng Pilipinas siguro. Kaya maraming nagiging issue ng ganito. So yung nakikita nga lang natin na issue talaga kaya pinuputok siya is pwedeng dahil sa power fluctuation, pwedeng sa paggamit or sa preventive maintenance, or yun nga yung nakita natin is yung overuse na paggamit or maling paggamit. So pwede, and yung preventive maintenance or yung pinakalas na pwede is yun yung natural na masisira. Kasi ang electronics, hindi mo masasabi ang talagang buhay niya. Pwedeng masira kaagad, pwedeng tumagal. Okay, kahit sa mga cellphone naman natin kahit sa mga TV, kahit sa ibang appliances natin, ganyan din. May nasisira kaagad, merong tumatagal. Ayan, so balikan lang natin yung pagkakadesign ng Daikin. So makikita nyo ang board natin, yan, gumamit siya ng mga relay. Meron siyang relay dito. Ito, meron din siyang relay dito. Ayan, ito. Etong relay na ito yung relay na papasok doon sa, papunta dito sa ating PFC kung tawagin natin. Power supply din siya.
na ang ginamitan nitong relay na ito kapag binaliktad nyo yan. So kapag nag-switch yung relay na yan, saka pala magkakaroon ng supply yung papasok dito sa section ng IPM at saka yung power supply or PFC section, power factor ang tawagin natin. Okay, then pati yung power supply na ito, yung kinuhanan ng 15 volts, 12 volts, and 5 volts, ito yan, yung section na yan, gumamit pa rin siya ng isang relay bago siya mag-switch on. So, ang naka-standby lang lagi dito, yung indoor supply natin. Ayan. Then, ito, bago kaya nagsuswitch yan, ito yung sinasabi din natin. Ang communication yan, may nakasakayang DC supply, AC and DC supply para mag-switch itong mga relay natin. Galing yan sa command ng indoor unit natin. Ayan. So, masasabi natin, kapag naka-standby ang unit natin na Daikin at hindi ginagamit, pwedeng maging safe siya sa power fluctuation. Dahil totally nagkakaroon ng cut. Yung indoor lang ang hindi. Ito, nagkakaroon ng cut dahil sa relay na ginamit. Relay para dito sa ating IPM at power factor, and relay para doon sa power supply natin. Ito yan. Okay. So, okay na yan pa tayo dito. Ayan. So, teka. Subukan natin yung drawing ha. Okay. So, kung ito yung outdoor board natin, ayan. Outdoor. Okay. So, yung power supply, ito yung tawagin natin is PFC and IPM. So, magkasama na siya dyan sa section na yan. Ito yung power supply ng 12, 15, and 5 volts. Ayan. So, dito siya galing. Gumamit siya ng dalawang relay switch. Ayan. Papasok siya dito. Then, yung isa, gumamit naman din siya ng relay. Papasok siya dito. Okay. So, ang nagsuswitch, kung ito yung indoor, ayan, yung communication natin, may nakasakay ang AC, DC, meron pang nagsasabi dito, kasi yung tinatawag namin dito kasi frequency supply, ay signal. So, i-correct nyo na lang, meron naman sa Google yan. Ayan, so, pag nag-on tayo dito, sakala magsuswitch itong relay na ito, and itong relay na papunta dito. So, ibig sabihin, yung outdoor board natin is safe siya kung hindi natin ginagamit. Pwede natin hindi i-shutdown sa main power supply or tinatawag natin i-shutdown natin sa breaker. Pwede dahil safe. Pero yung indoor, bagay medyo wala naman kami nakitang gaanong issue pagdating sa indoor ng Daikin. Pero nagkaroon ng corrosion or nakakaroon din ng sira ang power supply. Pero pinakamaraming issue is outdoor. Ayun. So, siguro ang nakita natin kung ma-improve yan is baka medyo mas malaking heatsink ang gamitin. Or, ayun, pwede siguro. Kasi yun lang naman nakikita namin. Kasi wala namang ibang pwedeng i-upgrade dito eh. Pwede siguro kung nakakabit dito, magdagdag ka ng panibagong aluminum size dito na pwede takbuhan ng init or para mabawasan yung init. Kaya gumagamit kasi ng heatsink is para i-transfer yung init ng parts natin, ng IC natin, papunta doon sa heatsink. Ngayon, kung maluwag ang pagkakatornilyo or hindi natin na itornilyo, yung init, hindi yan lumilipat doon sa ating heatsink na dito lang siya pumupunta mismo. So, ang tendency or ang mangyayari, kapag overheat na siya, wala na tayong magagawa dyan, puputok at puputok yung board na yan. So, napakaraming issue niyan. Karamihang issue ng bagong board na nakikita namin, common na yan. Minsan nakakaligta ang itornilyo or maluwag ang tornilyo and hindi nalalagyan ito. Ayan. So, yun yung mga dahilan. So, ito kasi ang problema kasi nito is masyadong mahal ang price.
sabi nating sahod na ng isang technician sa loob ng isang buong buwan. So, kawawa din kasi. Kawawa ang customer, kawawa ang technician, kawawa ang company kapag tumitirik yan. So, usually kasi pagka ganyan, bumigay yung board and nakakontrata ka doon sa isang unit, hindi mo naman ito pwedeng i-charge na sa customer na sasabihin natin, sir, bumigay ang board. So, usually, ang customer, hindi ka bibigyan ng pambili niyan. Sarili mong bulsa yan. Sariling bulsa ng kumpanya, huhugutin yan. Or, i-charge sa technician. So, masyadong malaki, ano? Salary deduction, malamang yan. Baka mga 3 buwang kakaltasan ka sa sahod para mabayaran mo lang yung isang board. Ikaw na ang naghirap, ikaw pa ang kinagtasan. So, napakasakit, ano? Napakasakit, Kuya Eddie. Ayun. So, yun naman sa amin, isina-advise lang namin para lang, ito, alam namin na pwedeng makatulong sa inyo. Kaya ginagawa namin na once na nakakuha kayo ng ganitong board, titingnan nyo kaagad dyan. Kung nandito yan, like, nagkaroon yan ng putok dyan sa power supply, i-secure or i-safe nyo na kaagad yung heatsink nya is malinis na malinis bago nyo ilapat dito. Tapos, lalagay nyo yan. Ito. And, ihihigpit nyo ng tamang higpit yung mga screw. Then, do sa section naman, kasi lahat yan is, masasabi na natin na naka-pull DC. Ito yung supply ng pan. Galing dito. May dalawa yung resistor dito. Usually, nag-o-open. Kapag nakita nyo nag-open itong dalawang resistor na yan, huwag nyo na yung ipilit ikabit dito. I-check nyo yung pan motor nyo. Kaya ito pinadala din namin eh. Pwede maging issue. Pag matigas, huwag nang ipilit. Masisira. Kung issue naman, doon sa section, teka, meron akong EEB dito. Saglit ha. Section na EEB, ang nakitaan nyo, makikita nyo na kagad yan dito eh. Sa Latin nyo, kung makita nyo may umbok or may bahagyang sunog sa mga part or section na yan, i-check nyo ang EEB. Tingnan nyo kung saan pumunta. Kung ang nakakasaksak doon sa terminal is EEB, sundan nyo kung para sa EEB yon. Pag nakita nyo, i-check nyo yung EEB. Then, kung sa section naman ng pan, katulad nga nitong pakinakita namin, ito, yung ibang model, walang ganito eh. Hindi umandar ang pan at nakita nyo ng open ito, i-check nyo agad yung pan nyo, baka mamaya may kalawang na may shorted na o sira na. Ayun. So, mapuputukan din kayo. Kasi usually, pag kinabit nyo yan, like EEB and sirang pan motor, puputok pa rin ang board nyo. Masisira pa rin. So, masyadong medyo maselan. Ayan. Yung nagiging problema. Ano? Ayan. Medyo napakasakit kasi kaya naisipan lang namin i-vlog yung ganitong issue. Kasi yung part ng eto kasi mahirap paliwanag sa customer eh. Kapag pumutok ang board, ano, hindi mo rin naman siya pwedeng ipaliwanag. Pumunta ka doon sa service center is hindi mo rin siya mapapaliwanag bakit pumutok ang board. So, sasabihin lang din sa inyo baka nagka-problema sa technician. Ayun. So, wala na tayong magagawa. Hindi naman natin pwedeng sabihin replace technician. Ano? Replace board talaga ang gagawin muna para makabawi. Mahirap kasi kung replace technician na. Ayan. So, kawawa pa rin ang technician. So, mahirap talaga. Mahirap ang buhay technician lalo na kapag kumaabot ka sa mga ganitong problema. Kaya pag nagkakabit tayo nito, samahan nyo na talaga ng pananampalataya at dasal na huwag magkakaproblema. Pero, ang pinaka magandang gagawin nyo is talagang i-check nyo. Ayan. So, karaniwan na naman ito eh. Before nyo ikabit, talaga katulad niya, kung naikabit nyo na ng maayos yung heatsink, maayos na. Siguro yun yung step 1, maayos na siya. Okay na ang wiring. Second yung i-check is EEB. Ito, sinabit ko pala ulit. EEB. Then, pangatlo, pan motor. And, pang-apat, i-check nyo ang power supply. Baka mamaya low voltage or high voltage. Ayan. So, parang 4 lang naman ang pwede nating tandaan. Then, tingnan nyo na rin kung malinis yung unit, maayos. Ayan. Bago nyo paandarin ng diretso yung unit. So, check muna power supply. Ayan. Okay.
So, okay na siguro tayo and sinubukan lang namin ipakita sa inyo and sana makatulong. Ayan. Okay na. Okay na tayo dito kasi talaga mabigat. Masakit sa ulo ng technician. Magkano isang piraso? Sahod mo isang buwan. Ayan. Mapupunta lang doon sa abono mo. No? So, sa loob ng isang taon, may 12 buwan tayo. 11 months na lang ang sahod mo. Ano? Ayun. Ayos. Okay. Ayos.